So paano nga ba yung connection natin dito sa ating monitor speaker at saka sa active subwoofer? So ito yung question ni Sir Marvin, no? So pareho nga pala kami ng mixer, yung Joson Hawk 16. Sabi niya, Sir, good eve ulit. Paano ko po ba connection ko sa monitor speakers kung hindi ko siya i-series sa front of house ko? Joson 16, yung mixer ko, and pati yung subwoofer or active subwoofer ko, saan ko pwede i-connect na hindi nakasiris sa FOH or front of house para magkabukod po sana ng control. Alright. So I think guys, no, ginaya ni Sir Marvin yung connection ko, yung sa mga nakaraang video ko kung nakita niya. And I think ginaya niya na yung amplifier ng aking front of house or at aking amplifier sa aking motor speaker is nagka-link lang. So kung ano yung lalabas sa front of house, yun din yung lalabas sa motor speaker. So I think ginaya yun ni Sir Marvin, no? And then now, gusto niyang ibukod ang kanyang motor speaker at saka iba din ang connection or controls ng kanyang active subwoofer. Ayan sir, quick ano lang sir, backtrack lang kung bakit ganun yung connection ko, no? Kasi dati guys, yung mixer ko, hindi pa itong Joson, hindi pa yung Mecman Audio, hindi pa rin yung Reural ko. Dati talaga yung Ace talaga. And then yung Ace ko is isa lang yung auxiliary. And then wala siyang effects to aux. Ayan, so ang ginawa ko, sa subwoofer connection ko is auxiliary, and then yung sa motor speaker ko is connected siya sa amplifier ng aking front of house. Kaya ganun yung nangyari. Kasi kung i-auxiliary ko yung aking motor speaker is hindi ko siya malagyan ng effects. At yun yung gusto ng banda kasi guys, na merong effects yung kanilang motor speaker. So hindi ko magawa kasi yung design ng mixer ko dati is wala siyang effects to auxiliary. Ayan. So good thing na lang dito kay Joson Hawk 16 at parehas kami ni Sir Marvin, no, ng mixer itong Joson Hawk 16. Isa meron na siyang auxiliary or effects to aux. At yung kanyang auxiliary guys is apat. Ito aux 1, 2, 3 and 4. And meron na siyang nakasulat dito guys na effects to aux 1, 2, 3 and 4 din. So mainam na to guys na ibukod mo na ang iyong motor speaker sa auxiliary 1 ba or auxiliary 2, and then yung active subwoofer mo pwede mong ilagay sa auxiliary 3 or 4. Ayan, so pwede na siya guys, no? At meron na siya ditong mga controls guys dito sa kanyang auxiliary and meron na siyang mga effects din kung gusto mong lagyan ng effects yung monitor mo o hindi. Ayan, so yun, yung standard talaga at ginagawa din ito ng mga sound system owner, yung mga malaking setup na is auxiliary talaga nila nilalagay ang kanilang monitor speaker at saka kanilang subwoofer. It could be active, it could be passive. So depende na kung ano yung setup at speakers na meron ka. But kahit na passive or active, same lang naman din kasi kung gusto mong active siya, kahit na active siya, ilagay mo siya sa auxiliary, okay lang din. 'Di ba? Mas maganda ngayon at konting-konting na lang yung bibit-bitin mo na amplifier. Ayan. So, yun Sir Marvin, no, yun lang naman. Wala namang masyadong may topic natin, no? Kung saan ba natin pwede i-tap yung ating motor speaker and active subwoofer. Ayan, so yung front of house, mas mainam sa main output na left and right. And then yung ating motor speaker is pwede na sa auxiliary 1 or 2. Pwedeng yung dalawa, depende kung gaano kadami yung motor speaker mo, no? And then yung subwoofer, pwede din sa auxiliary. Ayan, so I think wala naman siguro. Pero sa mga expert yan guys, baka meron pa kayong ibang connection na pwedeng gawin sa ating sound system patungkol sa connection nga sa monitor speaker and sa active subwoofer, active or passive. Ayan. So Sir Marvin, thank you sa iyong pag-question and salamat sa iyong pagsuporta at panonood sa ating video. So, yun guys, hanggang sa susunod. Alright.